Ruth, 2 kabanata. At si Noemi ay may kamag-anak ng kanyang asawa, isang mayamang makapangyarihan sa angkan ni Elimelech, at ang pangalan niya ay Boaz. At sinabi ni Ruth na Moabita kay Noemi, paparoonin mo ako ngayon sa bukid, at mamulot ng mga uhay sa likuran niya ang aking kasumpungan ng biyaya sa paningin. At sinabi niya sa kanya, yumaon ka, anak ko. At siya yumaon at naparon at namulot sa bukid sa likuran ng mga ani. At nagkataong dumating sa bahagi ng lupa na naukol kay Boaz na sa angkan ni Elimelech. At narito, si Boaz ay nanggaling sa Bethlehem at nagsabi sa mga ani, ang Panginooy sumainyo nawa. At sila'y sumagot sa kanya, pagpalaan ka nawa ng Panginoon. Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz sa kanyang lingkod na kanyang katiwala sa mga ani, sinong babae ito? At ang lingkod na katiwala sa mga ani ay sumagot at nagsabi, siya ay babaeng Moabita na bumalik na kasama ni Noemi na mula sa lupain ng Moab. At kanya sinabi, isinasamo ko sa iyong pamulutin mo ko, at papagtipunin sa likuran ng mga ani sa gitna ng mga bigkis. Sa gayon naparoon siya at nagpatuloy sa makatidbagay mula sa umaga hanggang ngayon, liban siya nagpahingang sandali sa bahay. Nang magkagayoy, sinabi ni Boaz kay Ruth, di mo ba naririnigan ako? Huwag kang mamulot sa ibang bukid o lumagpas man dito, kundi manahan ka ritong malapit sa piling ng aking mga alilang babae. Itanaw mo ang iyong mga mata sa bukid na kanilang inaanihan, at sumunod ka sa kanila. Di ba'y biniling ko sa mga bataan na huwag kanilang gagalawin? At pagka ikaw ay nauuhaw, pumurong ka sa mga banga, at minom ka sa inigib ng mga bataan. Nang magkagayoy, nagpatira pa siya at yumukod sa lupa at nagsabi sa kaniya, bakit ako nakasumpo ng biyaya sa iyong paningin na nilingap mo ako? Danga ako'y taga-ibang lupa. At si Boaz ay sumagot at nagsabi sa kanya, ipinatalasta sa akin ang buong iyong ginawa sa iyong biyanan mula sa pagkamatay ng iyong asawa, at kung paanong iyong iniwan ng iyong ama at iyong ina, at ang lupang ipinangnakan sa iyo, at ikaw ay naparito sa bayan na hindi mo kinakilala ng una. Gantihin nawa ng Panginoon ang iyong gawa, at bigyan ka nawa ng lubos na gantimpala ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa ilalim ng mga pakpak niya ang iyong kakanlungan. Nang magkagayoy, kanyang sinabi, makasumpong nawa ako ng biyaya sa iyong paningin, Panginoon ko. Sapagkat ako'y iyong inaliw, at sapagkat may kagandahang loob na pinagsalitaan mo ang iyong lingkod, bagaman ako'y hindi gaya ng isa sa iyong mga alila. At sa pagkain ay sinabi ni Boaz sa kanya, parito ka, at kumain ka ng tinapay, at basain mo ang iyong subo sa suka. At siya imupo sa siping ng mga ani, at iniabot niya sa kanya ang sinangag na trigo, at siya ay kumain at nabusog, at lumabis. At nang siya'y tumindig upang mamulot, ay iniutos ni Boaz sa kanyang mga bataan na sinasabi, pamulutin ninyo siya hanggang sa gitna ng mga bigkis, at huwag ninyo siyang hiyain. At ihugot din ninyo siya ng ilan sa mga bigkis, at iwan ninyo at pamulutin siya, at huwag ninyong hiyain siya. Sa gayon, namulit siya sa bukid hanggang sa paglubog ng araw. At kanyang hinampas yung kanyang napamulot, at may isang epa ng sebada. At kanyang dinala at pumasok sa bayan at nakita ng kanyang biyanan ang kanyang napamulot. At kanyang inilabas at ibinigay sa kanya ang lumabis sa kanya pagkatapos na siya nabusog. At sinabi ng kanyang biyanan sa kanya, saan ka namulot ngayon at saan ka gumawa? Pagpalain nawa iyong lumingap sa iyo.
at itinuro niya sa kanyang biyanan kung panino siya gumawa at sinabi, "Ang pangalan ng lalaki na aking ginawan ngayon ay Boaz." At sinabi ni Naomi sa kanyang manugang, "Pagpalain nawa siya ng Panginoon, na hindi ikinait ang kanyang kagandahang loob sa mga buhay at sa mga patay." At sinabi ni Naomi sa kanya, "Ang lalaking yaon ay isa sa mga kamag-anak na malapit natin, isang pinakamalapit na kamag-anak natin." At sinabi ni Ruth na Moabita, "Oo, sinabi niya sa akin, ikaw ay sumunod na malapit sa aking mga bataan hanggang sa kanilang matapos ang aking ani." At sinabi ni Naomi kay Ruth na kanyang manugang, "Mabuti anak ko, na ikaw ay lumabas na kasama ng kanyang mga alila at huwag kang masumpungan sa ibang bukid." Sa gayoy nakipisang maliksi na kasiping ng mga alila ni Boaz upang mamulot hanggang sa katapusan ng pag-aani ng sabada at pag-aani ng trigo, at siya tumahang kasama ng kaniyang biyanan.